you, Sister Karen. Magandang umaga po dyan sa mahal nating Pilipinas. And good evening dito sa Canada. Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Talagang, this is an appointed time for all of us, alright? Thank you, Lord. Manalangin ulit tayo. Espiritu Santo, salamat dahil ikaw po ang aming guru, ikaw po ang aming teacher. Salamat sa pagkakataong ito, O Lord. Ikaw ang siyang manguna. Ikaw magbibigay ng kaalaman, lahat po, Panginoon, sa amin para po maintindihan namin ang inyong mga salita. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Madali lang po ito. So, I'm dealing with the book of Psalms, sa book po ng Salmo 37, from 1 hanggang 7 din. Alam ko po na napaka-familiar ito sa atin, pero ang salita ng Panginoon ay palagi siya po yung palaging nagpapag-remind sa atin. Okay, it's a reminder for all of us. And umpisa ko po sa versikulo 1, sabi niya, do not fret. Sa ibang mga version, ibang mga sabi niya, do not worry because of those who are evil, or be envious, or mag-jealous ka sa mga those who do wrong. And then verse 2, for like the grass, they will soon wither. Parang yung mga green grass, like green plants, they will soon die away. Then verse 3, trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. And then verse 5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday. And verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret, huwag ka mag-alala when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Okay? Hanggang doon po, we will continue to read as we go along. Anyway, gusto ko pong bigyan pansin natin yung word na worry dito. Worry in Tagalog is pag-aalala, right? So, another term also in Tagalog, I believe, is yung maligalig ng isang tao. I would like us to ma-inform ulit tayo na yung itong pag-aalala ay isang emosyon na it is worthless, walang kabuluhan, but it is an emotion. Ang worry actually is, hindi siya yung makakapag-solve sa ating mga problema sa buhay. Worry doesn't solve our problems of today and of tomorrow, yung pag-aalala. It brings strength needed to face today's difficulties. Kundi siya yung hinuhugot yung lakas natin para harapin natin ang anumang kahirapan natin sa buhay na to. Pagka meron tayo yung term na worry, which is pag-aalala in Tagalog. Si King David, siya po yung sa kanyang salmo pa ito, is what he's trying to tell us is to stop worrying. Sabi niya, fret not. King James Version is fret not. Pero fret is worry. Stop worrying. Stop that sinful worrying. And itong salmo na to also, it helps us with a problem that is common to all. Ito yung makakapagtulong sa atin sa problema na pinagdadaanan ng lahat-lahat. Kayo na nasa bilangguan man o kami din na nandito sa labas, ay nakakatulong din sa amin ito na siya ang nagiging solusyon para sa mga problema ninyo at mga problema namin. It is common, which means lahat tayo, walang pinipili ito. May problema ka, mayroon din kami. Pero ito nga, the book of Psalm 37, siya po yung makikita natin na siyang nakakatulong sa atin as we go along. This is a psalm in which the Lord sweetly quiets the common complaints of His people. Ito yung salmo na siyang nagbibigay ng kalutasan sa mga complaint natin sa buhay. So,
Makita natin sa verse 7 kanina na ang Salmo David, sabi niya, he was fretting or nag-worry siya. Sabi niya, bakit yung mga yun, they do bad things and yet sila pa itong nag-prosper. And yet sila pa itong parang ang ganda-ganda ng buhay. Diba? Sa verse 7, can we read that? Verse 7, please, quickly. Sa verse 7, Psalm 37. So, rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospers in his way. Ang sabi ni David, huwag kang mag-alala o huwag kang, do not worry dahil iyon ang sama-sama niyang tao, siya pa rin itong napakaganda ng buhay, tatak na masama siya. This is worrying over the prosperity of the wicked. Sa Tagalog sabi niya, huwag mong kaingitan ang dumiginhawa sa likong paraan naman. Umuunlad sila sa likong paraan. Ito yung, I believe na kayo at kami din, isa ito sa natanong natin sa buhay, bakit sila pa na ang mga gawa nila is taliwas sa kagustuhan ng Panginoon, pero sila pa rin yung matagumpay, something like that. Pero sabi ni David dito sa Salmo, fret not, huwag kang mag-alala sa mga taong ganyan dahil Panginoon ang kasagutan sa lahat ng ganyan na mga nangyayari. So mga kapatid, ano yung pangalang complaint mo naman sa ngayon sa buhay mo? What is your complaint? What is making you worry? Ano yung nagbibigay ng ito yung cause kung bakit ka nag-aalala? I do believe lahat tayo mayroon yan. Diba? Yung warrior, what is your complaint? Anong bagay-bagay na siya nagdudulot ng pag-aalala mo? Palaging nag-aalala ka dahil sa isang bagay na yan. So dito po sa binasa natin sa Salmo 37, mayroong 4 na words which will enable us to win over worry, na instead of worrying, instead of alala tayo ay magiging, we will be winners instead, mga matagumpay instead. So sa verse 3, the first word that we see here is trust. Ano yung trust sa Tagalog? Magtiwala. Di po ba sa verse 3, the very first word that we see here is trust. Trust in who? Trust in the Lord. Magtiwala sa Panginoon. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. So, ang term na trust is also another word for faith. And what is faith? Ito po yung pananampalataya, pananalig natin sa Panginoon. It is the same as trust. Tignan nga natin po yung sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. Kung ikaw ay isang mananampalataya na o you are a born-again Christian, we were saved because of faith, because of our trust in the Lord, right? For by grace are ye saved through faith. It is by faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. So that's why, napaka-importante po itong tinitingnan natin na ito na trust, which also means faith. And for it is by grace you have been saved through faith. Ulitin ko ito, kung isa kang Kristiyano, you are saved because of faith. Hindi po sa magandang gawain natin, hindi po because of our trust of our faith in the Lord Jesus Christ. And then in Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1. Are you with me? Taas ang kamay. Are you listening? Nakikinig po ba kayo? Salamat po. Sa Romans 5 versikulo 1 sabi niya, therefore, since we have been justified by faith, justified, just as if I did not sin, justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. It's still talking about faith, right? Yung unang word na sinabi dito sa
Yung trust, as I've said, is another term for faith. And therefore, since we have been justified by faith, kumbaga, napatawad tayo sa ating mga kasalanan dahil po sa faith, sa ating pananampalataya, ang ating pananalig sa Panginoon. And so now, we should have this peace with God to our Lord Jesus Christ. Kung totoo kang anak ng Panginoon, mayroon ka ng peace sa ngayon dahil po sa iyong pananalig kay Kristo. It's still talking about trust and faith in God. And then in Romans 16:31, ang sabi niya dito, Acts 16:31. Acts 16:31, sabi niya, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Believe is faith, just the same, right? So, ang buhay mo at ang buhay ko bilang isang Kristiyano ay nag-umpisa sa trust, nag-umpisa sa faith in God. Amen? Hebrews 11:6 sabi niya, and without faith, kung wala tayong pananampalataya, wala tayong tiwala sa Panginoon, it is impossible to please Him. It is impossible na ma-please natin ang Panginoon kung wala po yung faith, yung trust natin sa Kanya. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those who earnestly seeks Him. Gusto ko pong ulit-ulitin ito na without faith, kung walang pananampalataya, imposible po na ma-please natin ang ating Panginoong Diyos. Okay? So, Christians, kung isa kang Kristiyano, tayo na mga Kristiyano, we are to live by faith. Namumuhay tayo dahil sa ating pananampalataya sa Diyos na buhay natin. Amen po ba? We are living by faith kung isa kang Kristiyano, totoong Kristiyano. Kung isa kang born again, you have Jesus in your life, then we live by faith. Amen? Romans 1:17. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith. Ito, tinutukoy dito ulit. By faith, from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Tayo po, magmula ng na-acknowledge natin na dugo lamang ng Panginoong Jesus ang siyang makakapaglinis ating mga kamalian sa buhay. Ito po, if we have understood that and we have accepted it, then we are made righteous and we live by faith. Amen? That is the first word na nasabi po dito sa Psalm 37 verse 3. Trust. And you and I, bilang isang Kristiyano, are living by faith. We continue to live by faith in this world. Amen? Philippians 4:6-8. Pakitingnan na ulit natin yon. Philippians 4 verses 6-8. Do not be anxious. Anxious is, sabi niya, huwag kang mag-alala sa kahit anuman. But in every situation, sa lahat ng katayuan natin sa buhay, ipagdasal natin by prayer, sabi niya, and petition, ibigay natin, itawag natin lahat sa Panginoon with thanksgiving, pagpapasalamat, ibigay natin, i-present natin ang lahat ng ating mga ninanais, ang ating mga requests sa Panginoon. And when we do that, pag gagawin natin yun, yung peace from God, peace ng Panginoon, which transcends all understanding, will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. Let's look at this. Maybe sasabihin ninyo, kapatid, or dito ako sa bilangguan, wala akong peace. Hindi po yung totoo. Kasi kung totoo ka, nananampalataya sa Panginoon, nagkakaroon ka ng peace by faith. Di po? Sabi niya dito, the peace of God comes through faith. Amen. Is it possible na magkaroon kayo ng peace at kami din dito sa labas? Yes, we have a peace through Jesus, and it is by faith. Now, meron pong opposite ang faith. Yung po ay yung fear. And it speaks about worry just the same. Yung opposite, ang kabaliktaran ng worry o yung
Takot is faith, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kung mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon, it drives away our fears. Siya pa yung kasagutan ng ating mga kinatatakutan sa buhay. It drives away fear. So that is faith in God. Trust in God. Amen? Faith cures fretting. Yung ibig sabihin nito, yung pananampalataya, siya po ang makakapaggamot sa ating mga pag-aalala sa buhay. Yung ating mga worries, our anxieties, yung po, it is our faith in God. It is our trust in God. Amen. Another word po, pangalawa na makita natin dito sa salmo na to is yung sa verse 4. Let's take a look at that sa verse 4. Sabi niya, delight yourself also in the Lord. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ano yung delight sa Tagalog? Delight is maggalak ka or matuwa ka or you take delight in the Lord. You take pleasure or gaya nito, I believe you are delighted na magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nakasa ng iyong puso. So that's the Tagalog version. Magpakaligaya. Delight yourself in the Lord. And He will give you the desires of your heart. Kung ano man yung inaasam-asam natin sa buhay, sabi niya, magpakaligaya ka sa Panginoon. Delight yourself in the Lord. Ito pong pag-upo natin at nakikinig sa salita ng Panginoon is actually a kind of delighting in the Lord. We get delighted. Maligaya tayo na tayo po ay nakaupo ngayon at nakikinig sa salita ng Panginoon. Delight yourself in the Lord. To delight is to take great pleasure. Natutuwa tayo na nabigyan tayo ng pagkakataon na mayroon pa rin tayong freedom, mayroon tayong kapayapaan na umupo at makinig sa salita ng Panginoon. Dahil po ang Word of God really, pagka mag-delight tayo sa Word of God at siya pa yung nagbibigay sa atin ng buhay, narinig po natin na siya ang tinapay ng buhay. She is the living water na kailangan po ng buhay natin. We are to take pleasure in the Lord. Amen. Siya po ang gawin nating kasiyahan ang Panginoon. That is delighting in the Lord. Our walk with Him is to be our delight. Yung paglakad natin bilang isang Kristiyano, ay siya dapat ang siyang palagi pinagbibigay ng kasiyahan sa ating mga pagbuhay. Amen po ba? Amen? Not your head? Praise the Lord. What gives us pleasure reveals the reality of our faith. Yung ano yung nagbibigay ng kasiyahan, katuwaan sa atin, actually ay siyang yun yung dahil mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon, yung faith natin in the Lord Jesus Christ. You see, ang example po nito is kung pera ang ating delight, kung pera ang ating kasiyahan, we will worry na over losing it, we will be worried so much pagka naubos yung pera natin. If money is our delight. Isa pa, kung if success is our delight, we will worry at the thought of failure. You see? I hope you are getting me. But when Christ, Jesus, God is our delight, kung siya po yung kasiyahan natin, we will find pleasure in reading His Word. We will find pleasure in coming together, listening, makinig sa salita niya at mag-pray, umawag sa Panginoon. So, another term, the first word that I wanted us na pag-isip-isipan natin is yung trust sa Panginoon. And then yung pong delight na sinabi ko dito, take delight in the Lord. We take pleasure in delighting in the Lord. In another one, in verse 5, is, sabi niya, commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He will bring it to pass. Verse 5, commit. Ano ibig sabihin ng commit sa Tagalog? Ilagda.
Ilagak natin ang ating mga daan sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. At ano sabi niya? He will make you righteous. Right. Or ilagak, yes. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Amen. So the third word is commit. Ihabilin. To commit is to entrust everything to the Lord. Commit your will to the Lord. I-surrender natin ang lahat-lahat na aspeto ng ating buhay sa Panginoon. Commit. We are to entrust our way to the Lord. Ano yung way na ito? Lahat ng mga decision natin, lahat ng mga iniisip natin, lahat ng mga plano natin bilang isang Kristiyano ay i-commit natin sa Kanya. Ilagak natin lahat sa Kanya. Ihabilin sa Kanya. We are to give Him even our trials. Commit natin lahat ng mga pinagdadaanan natin na maganda man o either bad or good. We are being called this morning, tayo ay tinatawag ng Panginoon, kinakausap natin tayo ng Panginoon na ilagak at ihabilin natin lahat-lahat sa Kanya. We are to give Him our trials. Kami po nandito sa labas, hindi kami exempted sa mga trials na yan. Pare-parehas lang po tayo. Mayroon tayong pinagdadaanan. Iba-iba po. Pero, yun nga, napakabuti po ng Panginoon at sa Kanyang salita nga, ang sabi niya is ihabilin natin lahat-lahat sa Kanya. Let's commit our way to the Lord. Amen. At salvation, kung nasave ka na nga po bilang isang Kristiyano, di po ba binigyan natin ang ating kaluluwa sa Panginoon? We entrusted our all in all to the Lord, and so that's why we are called born again Christians. We can safely entrust our future to Him also. Ang ating mga kinabukasan ay we will safely entrust it to Him. We will give it to Him. We commit it to Him. Yun po, ibig sabihin ng committing our way to the Lord. Ihabilin natin ang lahat-lahat natin sa Panginoon. And then in verse 5 po, ituloy natin yun sa verse 5. Verse 7, sorry. Rest in the Lord, sabi niya. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Still, sa NIV. And in the King James Version, it says, rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Ito yung sinasabi ko kanina na paminsan, we ask, bilang isang Kristiyano, ang alam natin is maganda lahat. Pero yun nga po, parang unfair, no? Na nakikita natin ang mga wicked people, and yet sila pa itong matagumpay, prosperous. But anong sabi dito sa verse 7? Rest in the Lord. Rest. Magpahinga. Sumandal tayo sa Panginoon. And wait patiently for Him. Patiently, we will wait for Him. So there are, gusto kong ulitin yung mga word na nakuha natin dito sa binasa natin. First is, to trust in Him, to delight, to commit our way to the Lord, and the last one is to rest in Him. To rest is to relax completely sa Panginoon. Dahil po, siya yung buhay nating Panginoon na kung ano yung sinabi niya, ay gagawin niya. He is a man and He is a God who is true to His promises. And so because of this, we can rest and relax in His presence. You bilang isang Kristiyano, kami bilang isang Kristiyano, are to relax and remember that our lives are all taken over by the Lord and we don't have to worry nor fret. Sabi ng Panginoon sa atin ngayong umaga, ngayong gabi, is to stop that sinful worrying. Worry, ang pag-aalala pala ay isa ding kasalanan. And so we need to repent. Bakit naging kasalanan yung worry? Yes, because bilang isang Kristiyano, we believe in a God who does all things
possible. Siya yung Panginoon natin na magagawa niya lahat ng imposible. Amen. Meron po ba tayo ng pulot ngayong umaga? I hope. Even as we are going to close, I want you to continue to open your Bible. Delight in the Lord by opening our Bibles. We keep reading the Word of God at siya po, ito yung gagamitin niyang pangungusap po sa ating lahat-lahat. So yun po yung words na yun. I hope na hindi natin makalimutan. Trust in the Lord, delight in the Lord, commit our ways in the Lord, and relax and rest in the Lord because He is a God who is true to His promises. Kung ano yung sinabi niya, He is going to do it. Amen? That is so reassuring. Di po ba mga kapatid? I'm ending it there. Salamat po sa pakikinig ninyo. And kung nasa ano man tayo, if we are anxious or nababalisa tayo kahit na isa tayong Kristiyano, we know that our rest is in the Lord only. It is only Jesus who can give us peace in this land. Amen. Praise the Lord. Hanggang doon po, I hope you were able to pick up something short as it is. But as I said, let's continue and read the Word of God. Libre po ang Biblia. Libre po na basahin natin paulit-ulit ang salita ng Panginoon. And He is going to speak to us. Thank you for listening. Let us pray. Panginoon, salamat po dahil Ikaw nga po ang aming Diyos na buhay. Ikaw po yung Diyos namin, o Diyos na hindi nagpapabaya o God. Alam mo po yung mga kalagayan ng kapatiran namin dyan sa prisuhan. Alam mo po yung inaasam-asam nila. Wala pong lingid sa iyo, Diyos. And Father, I pray that you will continue to minister po sa kanilang mga pangangailangan sa buhay na ito, Diyos. Pati na po sa mga guards, sa mga kapulisan, lahat-lahat po, the government of the Philippines, O Lord, we surrender them all to you. Salamat po, Diyos, dahil mahal na mahal mo po kami lahat, O God. Ano man po yung mga katayuan namin sa buhay, O God, yung pagmamahal mo ay para po sa amin lahat, O Lord. Wala ka pong pinipili, O Diyos. And we want to thank you, O Lord. Thank you for your words. We honor you. We give you all the glory. Continue to bless your people, O God. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Let's give the Lord a hand clap. Praise the Lord.